Inihandog ng Department of Agriculture 12 ang programang maghahatid ng makabagong teknolohiya at napapanong impormasyon sa sektor ng agrikultura. Makinig na at matuto sa School on the Air. School on the Air. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya mga ka-agri, kayo ay nakatutok ngayon dito sa School on the Air program na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Regional Field Office 12, sa panguna po yan ni OIC Regional Executive Director Dr. Jan Pascual. Sa lahat po ng ating mga SOA enrollees na rubber farmers dito sa Region 12, kumusta kayo mga ka-agri? Tumutok lamang kayo dito sa ating programa at i-share ang ating Facebook Live. Sa nakalipas na episode nga mga ka-agri ay tinalakay natin ang paghahanda ng lupa at ang pangangalaga ng tanim na rubber. At ngayong araw nga mga ka-agri, narito muli si Ma'am Jennifer Abantes Bade, ang Agricultural Technician ng makilala Municipal Agriculture Office para talakayin sa atin ang harvesting ng latex o tinatawag nating tapping. Magandang araw Ma'am Jen, batiin muna natin ang ating mga SOA enrollees natin or mga rubber farmers dito po sa Pilipinas. So magandang umaga Sir Jazz. So binabati ko po muli yung ating mga SOA enrollees at the same time ang ating tagapakinig na mula sa Region 12. Ayan. So Ma'am Jen, paano nga ba hina-harvest itong latex ng rubber po? Yes, Sir Jazz. So, meron po tayong kriteriya para po ma-identify natin yung tappable trees or pwede na mataping na puno ng luma. So, hindi pala basta-basta, Ma'am Jen? Yes po, Sir Jazz. So, meron tayong sinusunod po. So, first po, so yun nga po sinasabi ko. So, magsukat po tayo ng kabilugang laki ng puno or circumference or girth ng ating puno sa taas na 1.7 meters or 170 centimeters mula po sa lupa. At pagkatapos, kung ang kabilugang laki ng ating puno ay umabot po ng 46 centimeter or 18 inches, ang puno ay pwede na po itong itap or itapping. Yes po. Pero hindi po tayo magtatap doon sa 1.7 meters. So meron din po tayong height or taas. So, magsimula po tayong mag-tapping sa taas na 110 cm or 1.10 meters mula sa lupa. So, yun po ang kriteria ng pag-identify ng tappable trees. So, meron po naman tayong tinatawag na techniques. So, sa pag-open or opening of young rubber. So, meron tayong dating. So, ang dating po ay dapat gawin para malaman ang bilang ng puno na pwede na pong itap sa sukat na 1.7 meters or 170 cm. So, meron po tayong nakaakma kung ang 1 dot po ay umabot ito ng 38 to 41.99 cm yung buong kabilugan po ng puno. So, yung 2 dots naman po, Sir Jazz, is 42 to 43.99 cm circumference. And 3 dots is 44 to 45.99 cm. At ang 4 dots naman po is 46 or higit pa na circumference po nung kabilugang puno. So ito po yung pwede na po nating itatap. Yung 46 pataas na circumference po ng ating punong guma. So ayan Ma'am Jen, so pag early din yung pag-harvest natin ng latex, maaaring hindi ganun kaganda yung quality na ma-harvest natin. Yes po. So, kasi kung itatap po natin na hindi pa po sa tamang kabilugan, so, yung focus po ng guma is doon lang po sa pag-regenerate ng kanyang bark. So, meron tayong tinatawag na dating at yung pangalawa naman po, yung panel marking. So, yung panel marking po, yung tapping panel po natin ay nahahati into 2 halves or hati sa 2 kalahati or tinatawag natin itong S2. So, sa puno ng guma naman po ito at 1.10 meters po mula sa lupa. Sa pamamagitan po ng mababa na paghiwa, so gamit po yung matalas na ating tapping knife.
ang mga mababaw na marka po ay dapat patayo sa hilera or rows. So yun po. So dapat po is nakaharap po sa hilaga at timog yung ating pag-o-open po ng ating guma. So ito ay mas mabuti naman pong mag-umpisang mag-tapping sa kanluran or west panel. Bakit nga ba doon tayo mag-uumpisa nung pagtatap ng ating punong goma? Kasi nga po, yung ating punong goma ay malilim habang ang canopy nito ay kalat-kalat. So yun po, at least matatabunan pa po siya nung araw, yung ating punong goma. So sunod naman po is meron tayong tree equipment. So ang tree equipment naman po, sa pagkatapos nating mag-panel markings, so ang puno ay dapat pong malagyan ng, meron tayong tinatawag na latex spout. And then, meron tayong wire cap hanger. So, mas maigi na pincer type po yung ating wire cap hanger. At, ang importante po na malagay natin yung ating latex cap or yung maglagyan ng ating latex. Yes po. Yes po, meron po tayo mabibili. So, kung medyo tight siguro yung budget ng farmer, ano naman po yung marirekomenda po natin? Alternatives po. So, yung alternative po, kung wala po silang mabili na latex cap, pwede lang po yung baon ng nyog. Yes po. So, yung ibang farmer nga po, sir, yung ginagamit nilang wire cap hanger, ginagamitan nila nung yung twine, plastic twine. So, yun lang po yung nilalagay nila as bilang tali po doon sa ating punong guma. Importante, sasalo nito yung Yes po. Yes, sir. So next po is meron po tayong pre-tapping cuts. So ano nga ba itong pre-tapping cuts? So before tayo magta-tapping, meron tayong pre-tapping cuts. So meron tayong ginagawang initial tapping cuts. So ito po ay ginagawa unti-unti sa taas na 1.10 meters sa nararapat na lalim po sa loob ng 1.8 to 2 mm mula po sa cambium layer. So, ang nararapat lang po na lalim na maaaring maging makamit sa paggawa ng tatlong pagpapalalim o na tapping cuts. So, huwag po tayong magtangkang i-attempt po natin na i-depth yung ating pagtatap. Kasi po, ang resulta po naman ito, kung sobrang lalim po ng ating pagtatap, ay maging panganib po sa ating punong guma. So, nasusugat nito ang cambium layer ng ating guma. So, dapat po is tamang diin lang po ng ating tapping knives. So, Ma'am Jen, hindi pala basta-basta yung pag-harvest po ng latex or pagtatapping. Bakit Yes. po hindi dapat kung sino-sino lang yung basta-basta nag-harvest? Yes po, sir. So, dapat po, hindi po tayo basta-basta nagtatap lang po ng ating goma. Kasi nga po, kung unskilled tapper ka, ikaw yung mananagot po sa pinsala ng goma. At saka, pinapaikli mo po yung economic life ng goma. So, dapat po kasi yung mga magsasaka o tapper ay skilled talaga. Kinakailangan po na mag-undergo sila ng proper training on how to tap. So, once na rubber farmer ka, dapat mag-invest ka rin sa mga skills talaga. Yes po, libre naman po yung training. So next po is meron tayong tapabilities of trees. So ang puno ay dapat nasa, yung sinasabi ko nga kanina, di ba, yung identifying tappable trees. So dapat po yung puno ng guma ay umabot po ng 46 cm yung kabilugang laki ng puno at 1.7 meters po mula sa lupa bago ka magtatap o magtapping. So, mga puno na mas mababa ang kabilugang sukat or yung circumference niya ay dapat po muna itong palakihin. So, meron din tayong intensity, yung tapping intensity. So, yung tapping intensity po, ito yung combination ng length. Oo. Length of cut, kung paano mo yung pinutol, and then frequency and simulation. So, meron tayong tinatawag dito na recommended na for small holders po, na mag-start tayo ng tapping, yung sinatawag ko kanina na half spiral. So, meron tayong half spiral. So, half spiral po, kalahati ng puno natin. And then, yung third daily system naman po, every 3 days po ang balik ng tapper. So, meron tayong kanya-kanyang task. So, yun po. So, the longer cuts, dapat po is not necessary. So, hindi siya pwede. Kung mahaba yung pagputol mo ng goma or yung pag-tapping. So, meron din tayong tapping depth.
So, ang tapping depth naman po nito. So, ang tapping depth po is, ang yield po is influenced by depth. So, na-influensyahan po. So, meron tayong thickness. So, kung ano yung ating napapakain or during tapping. So, thickness ng bark. At the same time, yung kanyang incision or excision po, dapat po is andyan lang po siya sa 1 mm of the cambium layer. So, para po ma-ensure po natin yung ating latex vessels po is hindi po siya severe. So, kung yung ating cambium layer ay merong or maraming mga sugat, so ito po yung mga entry points ng mga ating mga fungal pathogens po. Kinakailangan na yung pagtatapping depth nyo lang po is yun lang po talagang 1 mm. Kasi po kung sobra, magdi-decrease po yun ng yield. Yes po. So, meron po din tayong bar consumption. Ano nga ba yung bar consumption? So, ang bar consumption naman po ay mayroong direktang impluensya sa economic life ng goma. Ang makapal na pag-excise or paghiwa po or pag-tapping ng puno ay mapaikli ang economic life at isang epekto nito ay ang latex drainage areas or yung pagtapon ng ating latex. So, meron tayong intensity, yung sinasabi ko kanina na tapping intensity na S2D3. So, half spiral in every 3 days yung interval. So, ang S2D3, ang bar consumption ay dapat 1.8 to 2.5 mm per tap. So, meron tayong 1 inch per month or 1 foot per year. So, kung ang ginagamit mo po or sinusunod mo na intensity is S2D3. Yan po, Sir Jazz. Sa tapping naman po, sa ating pagtatap or harvest latex, so meron din tayong tinatawag na yield stimulants. So ano nga ba yung yield stimulants? So yung yield stimulants naman po is i-prevent niya lang yung plugging or early plugging ng latex vessel. So pigilan niya lang po. So ang paggamit po ng yield stimulants ay itatama or i-correct niya lang po ang production ng latex. Hindi po ito yung pinaparami niya ang latex, but it is to correct the latex production. Yes po, yun lang yung gamit ng yield stimulants. So meron din tayong tinatawag po na turgor pressure. So turgor pressure on the downward tapping. So, ang turgor pressure po, ito po ay ang tensyon na binibigay ng puno sa latex vessels. So, bilang ito ay nag-metabolize lang po. So, ang pressure na ito po ay mataas tuwing maaga or early in the morning. Ito ay mahalaga po na itap sa madaling araw yung ating punong guma. Para po makakuha tayo ng maraming latex kung ito naman po ay inihambing natin sa puno na late na po natin tinap sa araw. Yes po. So, meron naman po tayong tinatawag na angle of tapping cuts. Pag harvest po, meron tayong tinatawag na downward tapping at upward tapping. Ang downward tapping po, meron tayong 30 degrees po yung angle na ating sinusunod. At ang upward tapping naman po ay 45 degrees. So, ang mga angle na ito po, or angle cuts, so ang gravity ay nasa ibabaw ang tensyon. Ay nangunguna ang latex flow, or sila yung ginaguide. So, ginaguide nila yung latex flow doon sa papunta sa cap. So, yun po yung ating mga tapping angle cut, or ating angle of tapping cuts. So, meron tayong downward tapping. Downward tapping is 30 degrees and upward tapping naman po 45 degrees. So, importante po ang tapping, di ba? Or, importante ang tapping. Before ka mag-tapping, so, kinakailangan mo rin ng meron ka rin gamit. Yes po. So, gamit. So, yung tinatawag natin itong tapping knives. Dapat po ba na matalas ang ating tapping knives? Kinakailangan po natin gumamit ng matalas na tapping knife. At saka, ugaliin naman pong hasain or pagpapatalas ng ating tapping knives. Kasi nga po, para hindi rin po masugat yung ating punong guma. Yes po. Pwede kang magpapatalas or maghasa ng tapping knife pagkatapos po ng tapping. Or dapat itong panatilihin natin na matalas. Yes, matalas yung ating tapping knife. So, usually po, yung ating tapper, dapat po 2 tapping knives yung ating dalhin. So, kung magtatap po tayo.
tayo. Bakit ma'am? Bakit dalawa po? Hindi pwede yung isa lang? Syempre naman sir, kung dalawa ang dadalhin mo, so meron kang extra. Yes po. Kung isa lang, yes po, yung oras mo, doon mo magugugol. Oo, magugugol mo doon sa pagpapatalas, yes, or paghahasa ng topping knives. So, kailangan meron kang extra. So, papunta naman po tayo sa product quality. So, meron tayong product quality. So, ang cup lamps po ay dapat ilagay sa malinis na imbakan. Yes po. So, dapat walang halong mga dahon or other adulterants. So, bakit nga ba dapat walang halong dahon? So, dahil po, kung may halo po ito po ay nagbibigay ng pagtaas ng level ng dirt. At the same time, ang ash content or magbaba ng plasticity. So, dapat po maging, alerto? Aware. Aware. Malinis yung pinoproduce natin. So, dapat latex. Yes po. Ang paggamit kasi, or ang paggamit po in terms ng ating solution or acid. So, pinagbabawal po ang paggamit ng battery solutions or other acid solutions. Kasi nga po, ito pong klase ng acid ay iniiwasan. So, dahil ito po ay nakaka-apekto sa tinatawag nating plasticity at ash content ng final products po natin. So, ang inire-recommendang solution po ay ang paggamit po ng formic acid. Yes. Pero, yung mga farmer po kasi, yung ginagamit nila is glacial acetic acid. So, pwede rin naman. Pwede rin. Yes po. Pero, wag lang talaga yung battery solutions, yung suka. Bawal po yun. Kasi nga po, pinapababa yung plasticity level nung ating final products. So, ngayon po, pupunta naman po tayo sa topping and cup lamp collection procedure. Kailan po ba tayo mag-uumpisa ng topping? Mag-uumpisa tayo ng topping sa ating pinakahuling cast. And then, pagkatapos nun, ipataob ang cup mula sa cup hanger para malinis po or maalis ang tubig at para tiyaking walang mga kahoy ang cup. So, ang pagtaob po ng cup ay mahalaga para mapanatiling malinis ang ating cup lamp. Dapat po nating tanggalin or alisin po ang tray lace bago po tayo mag-topping. Ang tray lace po ay dapat ilagay sa malinis yung ating tray lace. Simulan po ang pag-topping sa pagtulak ng knife sa na kinakailangang kapal o required thickness po ng bark ng guma hanggang sa back channel at magpatuloy na paggalaw na pahila hanggang sa dulo ng front channel. Pagkatapos naman po, ang front channel ay dapat po sa bahagyang malalim. So, dapat po mas malalim. At payagan ang latex flow sa spout at sa cup. So, ang cup po dapat ay nakaposisyon sa at least 10 cm. Bakit po ba 10 cm dapat nakaposisyon yung ating cup para po tiyaking nasa gitna ang daloy ng ating latex. So mag-umpisa po tayong maglagay ng formic acid na 3% formic acid solution sa unang puno po na ating natap. So yun po ang procedure po ng pagko-collect ng latex. And then po meron naman po tayong additional po na pagko-kolekta ng latex. So cup lamps po ay kinokolekta kung ito ay sapat na coagulated, yung matigas na siya. So, it can be done also. So, pwede natin siyang gawin or pwede natin kolektahin sa bandang hapon or sa sunod na araw po. So, hindi po natin pinapayagan or pinapayong iwanan ng matagal sa field ang ating mga cup lamps. So, ang pagkolekta po, ang cup lamps ay hindi dapat ilagay sa lupa. Kasi nga po, di ba sabi ko kanina, na kinakailangan free from dirt. Yes po. So, kasi kung ilagay natin sa lupa, posibleng ang ating product ay mababa na yung DRC. Yung dry rubber content ng ating cup lamps or ating final products. Ang tamang lagayan, paglagyan po ay isang malinis na timba o di kaya po yung plastic sheets. So, doon dapat natin ilalagay po ang ating nakolektang cup lamps. So, meron din tayong topping operations. So, paano ba ginagawa ang pag-topping? Unang-una po, meron tayong tinatawag na starting time. Kung saan ba tayo
umuumpisa. So, ang pag-umpisa po ng tapping ay kinakailangan sa madaling araw. Wala pang araw na sisikat. Pwede nating gamitin yung ating small flashlight or pen light. Ang pag-tap po ng madaling araw ay nagbibigay ito ng maraming latex at mas matagal po na daloy ng ating latex. Nang dahil nga po sa tinatawag nating turgor pressure. Ma-observe po natin itong turgor pressure, yun nga po, sabi ko, early in the morning po tayo magtatap. So, ang turgor pressure po kasi, halimbawa, ay yung sa gripo, di ba? Gripo ng tubig. So, kung tuwing umaga or early in the morning po kayo magtatap, so yun po ang pressure. Di ba? Malakas yung pressure. At the same time, yung daloy ng tubig is tuloy-tuloy. So, ganun din po sa rubber. So, kinakailangan nating maaga or hindi pa sisikat yung araw para ma-experience po natin yung matagal na daloy at rami ng latex na ating mapuproduce sa ating goma. Pangalawa po, during rainy days naman po, hindi po tayo pwedeng mag-tap. Hintayin po muna nating matuyo po ang ating tapping panel bago mag-umpisang mag-tapping po. Tapping on wet panels ay nakasisira po ng latex. Dahil ito ay napapaaga niya po ang pag-coagulate. Pwede na tayo magpatuloy po ng pagtatapping kung ang ating punong goma ay tuyo na po. Tuyo. Yes po. Meron po din tayong bar consumption. Yung bar consumption for tapping po, yung tinatawag natin kanina, yung angle of cutting cuts. Meron tayong sa downward, yung sinasabi ko kanina na 30 degrees. So, yung bar consumption po natin per tapping is meron po tayong 1.8 to 2 mm. So, yun po ang ating dapat sundin na angle or yung ating consumption ng bar. At sa upward naman po, yung sinasabi ko kanina na 45 degrees po yung ating angle. So, yung bar consumption naman po ay 2.5 to 3 mm po yung ating bar consumption. Yes po. So, meron din tayong tinatawag nating formulation of 3% acid, formic acid solution. Yung formic acid solution natin po ng 0.66 liters, yung formic acid. And then yung tubig po natin, meron tayong 19.33 liters po na water. A total of 20 liters. So ito po yun para maka-formulate po tayo nung or makuha natin yung 3% formic acid solution. Kung meron kayong 20 liters na tubig, so tanggalan nyo lang po or alisan nyo lang po ng 0.66 liters. Yun po ang 0.66 liters, yun po ang para sa formic acid and the rest po ng 20 liters is yun na po yung sa tubig. Yung 19.33 na inalisan nyo po nung 0.66 liters ng formic acid po. For recommended tapping panel utilization, so pwede po nating matap yung ating punong goma hanggang 30 years ng ating goma. On the half spiral, meron tayong 30 degrees lower limit ng tapping mula sa lupa. So, 30 degrees mula sa lupa, magme-measure tayo, di ba? Mag-open tayo doon sa 1.1 meter. So, 1.1 meter, ang tapping angle na ating ginagamit po is downward tapping. Yung intensity naman po is S2D3. Ito po ay pwede natin siyang matap hanggang 1 to 3 years po. From 30 degrees up to 1.1 meters. Pagkatapos naman po, from 1.1 to 3 meters, so dito naman po, hinahati natin yung 1/2, hahatiin natin ng another 1/2. So, magiging 1/4 na siya, yung dalawang half spiral. So, dito naman po na height, from 1.10 to 3 meters po, yung ating angle or ating angle cut is upward tapping. So, the same pa rin yung intensity, S2D3. So, dito naman po, yung, dito naman po natin from 4 to 8 year, nung kabilang 1/4 po ng ating punong goma. So, pag matapos nyo po ito hanggang 8 years, lipat kayo sa kabilang bahagi po nung another 1/4. So, dito naman po kayo magtatap ng pang-siyam hanggang 13 years po nung
ating goma. So, pag matapos po ito hanggang 13 years, lipat naman po tayo sa kabilang parte ng ating goma. So, dito naman po, from 30 degrees lower limit ng ating tapping hanggang 1.1. So, dito naman po tayo magda-downward tapping. So, in the year naman ng 14th hanggang 16th year. So, pag matapos natin ito ng hanggang 16th year, so, akyat tayo sa taas. So, the same pa rin na bahagi ng ating pono. Hahatiin naman natin yung 1/2. So, magiging 1/4 and 1/4 na po ito. Mag-start naman tayo ng 17th to 21st year nung tapping. So, dito naman po, upward tapping. And then, sa kabila naman po nung 1/4, 22 to 26th year naman po nung ating goma. So, pag matapos natin ito ng 26th year, balik tayo doon sa kabilang bahagi ng puno. So, dito naman tayo sa 3 meter hanggang 4 meter na taas po ng ating goma. So, dito na po yung ika-27 to 28 year na po ng ating pagtatap ng ating goma. So, pag matapos ito hanggang 28, balik tayo doon sa kabilang bahagi po or parte ng goma. So, doon pa rin sa 3 meter tall hanggang 4 meter tall. So, doon na po yung ika-29 and 30 year po na ating pag-utilize ng ating punong goma. So, yun po yung recommended tapping panel utilization. So, pwede nating itap ito hanggang 30 years po ang ating punong goma. Yun lang po yung ating patungkol sa ating harvest latex or sa tinatawag nating tapping. Ayan, marami na namang natutunan mga ka-agri, ng ating mga rubber farmers patungkol sa pag-harvest nitong latex o yung tawag nating na proseso na tapping. Maraming salamat Ma'am Jen sa inyong oras na binigay sa ating mga SOA enrollees sa pagbabahagi ng ating topic for today para mas mapalago pa ng mga magsasaka natin dito sa Rio 12 ang ating rubber industry. Para maging updated mga ka-agri sa mga kaganapan sa sektor ng agrikultura, i-like at i-follow ang AgriTayo Sock Sergeant Facebook page at ang aming TikTok account at mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel na AgriTayo Sock Sergeant. Sa muli, ako po si Justin Garcia Aquino na bumabati sa inyo ng isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiyang Pilipinas. Inyong napakinggan ang isang episode ng School on the Air ng Department of Agriculture 12. Hanggang sa muli, mga ka-agri.